Estrada Villanueva, hindi pala safe. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Cheese Escudero, sinibak as SP. To be honest, it's with a heavy heart, no? Ako yung huling pumirma for a change in leadership kasi ako yung part ng leadership ni Senate President Escudero and he entrusted me and maganda naman ang aming trabaho. Kaya lang, I think we have to quell the fires na siguro, no, in both houses kasi yung mudslinging, yung demolition job on Senate President Cheese, si Majority Leader Joel, I think it's affecting already the institutions. Vico Soto, tindi ng galit. Marami nga po tayo na obserbahan na use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kumusta? Angeles or report, Joseph and welcome to News and Worthy Recap Weekly Edition. Number 120. We have also covered since last week, so skip to the taxes provided if it piques your interest. Mga diskaya ng laglag ng kongresista Estrada Villanueva, hindi pala safe. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Ayan ang sinabi ni Senador and then Chairperson ng Blue Ribbon Committee Marcoleta kay Senator Jinggoy Estrada matapos manlaglag sina Diskaya ng mga pangalan ng mga politiko at engineers na nanghihingi o nakakuha ng parte mula sa pondo ng mga flood control projects. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Of course, lahat ng sinabi nila ay may asterisk. Wala naman silang binigay na ebidensya, but we can look inside their motives. Kung bakit ba nila pinagsasabi yung mga pangalan, bakit sila nag-name drop ng mga engineers at politiko, some even incumbent. Well, of course, and probably the most damning evidence is gusto nilang maging state witness. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Na ang maging star witness... Mr. Chair, if I may... bali, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang... Please respond to the question, Mr. Diskaya. Tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness?
Presidente po at saka yung Senate po? I don't think so, DOJ Mr. po? Diskaya. Ikaw ba naman na maipit? Tapos yung mga katransaksyon mo, yung mga kurakot, yung mga may malaking kuha, malinis. Yung mga nakakuha ng mas malaki kesa sa'yo. Ngayon, ikaw, nabubulok sa kulungan. Ang pangit na prospect yon, lalo na at galing ka sa yaman. Nasanay ka na sa karangyaan. Bakit mo hayaan na ikaw ang maging scapegoat? Na ikaw lang ang makukulong? Bakit mo hahayaan na maging katulad ka ni Janet Lim Napoles? Kahit nga si Janet Lim Napoles na prinsesa ng pork barrel scams, hindi nakakuha ng witness protection ng Estado. Pangalawa, kaya pinangalanan ni Diskaya si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde bilang, kasama sa mga pulpolitiko ay para paghiwalayin si Arjo at si Maine. God gave me you. Pangatlo, by dropping names sa Blue Ribbon Committee, baka unti-unting maibsan ang public sentiments laban sa kanila kasi ang sabi nga nila, bakit sa amin lang galit ang sangkatauhan? Well, of course, galit din si Vico Soto, which is probably why a lot of the people sa internet galit na galit sa'yo because galit din si Soto sa'yo. Ayan din naman ang sinasabi ko noon pa. Huwag lang natin i-focus sa mga contractor. Dapat pati sa mga kongresista. Basta lahat ng nasa Congress. Dapat pati sa mga politiko, sa mga dapat public servants, or even the private individuals na tumulong sa'yo, tumulong sa kanila na gawin itong heinous act of treason by plunder, graft, and corruption. Pang-apat, dahil it's a big favor sa chairman ng Blue Ribbon Committee, yung ginawa ni Diskaya or yung dalawang Diskaya na mag-name drop ng kung sino-sino. Kumbaga, nasa kanya ang airtime. And as you can see, nirekomenda ni Marcoleta na ilagay ang mga Diskaya bilang state witness thereafter. Matapos niyang pagsalatain sila Diskaya ng mga pangalan ng mga kongresista and even walang senador. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Rodante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Diskaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. All of which would basically absolve them ng kanilang mga kasalanan. Or at least, that's what they think. Dahil may hirit ang DOJ. Ang sabi nila, hindi naman daw agad-agad pwede silang gawing state witness. Kailangan nilang ibalik yung mga ill-gotten wealth and dapat rin daw mapatunayan nilang sila yung least guilty sa lahat ng sindikato. Natatawa ako sa sinabi. Parang simula pala nung una magkakasabwat na kayo. So paano ka magiging least guilty of them all? Magkakasama kayo or magkakakonsyaba kayo ng mga district engineers, ng mga contractors at ng mga politiko. So sino sa inyo ang magiging least guilty? On the one hand, pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Meaning to say po, kung yung kasama nila sa conspiracy ay most guilty, sila din po ay pwedeng ituring na most guilty. Now the list doesn't really go that far. Ang sabi dito hanggang 2022 lang daw
yung mga nilista nilang pangalan sa administrasyong Marcos. Which is weird dahil tulad ng nalaman natin last week, nag-umpisa sila sa mga flood control projects noong 2016 sa panahon ni former President at work from Hague Mayor ng Davao, Rodrigo Duterte. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. 2016? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Alam naman natin na patikim lang yon ng mga diskaya. Pero di ba parang ang weird na even according to Senator Panfilo Lacson, bakit lahat ng pumirma sa impeachment, lalo na yung mga incumbent, ang parang nabanggit? Yun lang, sila lang ang nabanggit. At parang bakit wala yung before 2022? Something Senator Kiko Pangilinan and even Congresswoman Laila De Lima has noticed themselves. Mapapaisip ka tuloy ngayon, may pinoprotektahan ba silang mga kaalyado ni Marcoleta? Yung recommendation ba ni Marcoleta ay dahil ang kapalit nun ay ang mga pangalan, barring Duterte allies not be named o kaya ang mga senador sa dating mayorya. So balik tayo. Ang sabi ni Curly Discaya, walang senador ang sangkot sa flood controls nila. Walang humingi nung nanalo sila sa bidding. Although that's probably the clue, di ba? Like hindi nila tinatanong yung mga tamang tanong. Bakit ba hindi humingi? Kasi automatic na meron na sila? Hindi natin alam. Pero in a bombshell revelation ni Assistant District Engineer or dating District Engineer sa Bulacan, pinangalanan niya si Jinggoy Estrada at yung isa pa, si Senador Joel Villanueva bilang dalawa sa kanyang mga opisinang nakatransaksyon ni DPWH District Engineer sa Bulacan, Henry Alcantara. Senator Estrada. Mr. Discaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. Ang sabi niya, staff o kaya na may kaugnay ni Senator Jinggoy Estrada ang isang Beng Ramos, which albeit, sinabi ni Jinggoy Estrada na walang ganong staff, walang naging staff na ganon sa akin. Wala siyang naging ganong staff. Pero inamin niya, and this is funny, naging girlfriend raw yon ng isa sa kanyang mga tauhan. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. For the record, meron po ba kayong staff? I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. When I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. She's not close to me. Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. Kabisuhan rin daw siyang babahiran uli ang kanyang imahe bilang the bad one. Which probably explains why sinabi ni Marcoleta na, safe ka na kasi hindi siya napangalanan. Hindi niya alam, si Bryce Hernandez pa lang magpapahalan sa kanya. Hindi pa rin siya safe. Na hindi natin alam kung totoo yon, pero that's probably what happened. Of course, tinanggi ni Henry Alcantara na nagkita sila ever ni Jinggoy Estrada. Pero may resibo rin si Bryce Hernandez. Ang sabi ni Bryce Hernandez, nandun nga si Henry Alcantara nung nag-birthday party ka sa Soler. May picture pa nga kayo. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are?
Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, we have to have proper decorum, please. I'm we have to sorry. state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. Samantalang kay Villanueva naman, ayon kay Hernandez at J.P. Mendoza, meron din raw silang alleged resibo ng mga conversation, pero sagot ni Senator Joel Villanueva, gusto lang ibaling sa kanya ang atensyon ng publiko under Romualdez's order. Kasi pinangalanan ni Diskaya si Romualdez at Zaldico as the most prominent people na ginagamit ang pangalan. Sasabihin kailangan maglagay ka na dito, kailangan ibigay mo na yung lagay na galing sa mga flood control projects. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Pero yun na nga, kayo na nga lang ang humusga. Actually, you know what? Maybe that's a bit vague. Hindi kayo ang huhusga niyan, of course. The proper authorities will have the final say sa mga ganitong accusations because this is very big. This is very grave threats and even political assassination in the image or moral sense. Pero if kayo trained, I guess mapagbibigyan kayo na kayo ang magiging judge, jury, at executioner. Pero again, hindi pa nasa-substantiated itong mga claims ni Diskaya at ni Hernandez. Wala pang ganoon kalaki or wala pang ganoon kakongkretong ebidensya laban sa mga politiko na minensyon ni Diskaya at minensyon ni Hernandez at Mendoza. Escudero pinatalsik, Tito Soto pumadit, state witness ni Diskaya, sinupalpal ni Vico Soto. I, Vicente C. Soto III, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Napatalsik na sa pagka-Senate President si Senator Chis Escudero matapos ang isang malupitang kudeta with a surprisingly, twist. Kasi wala namang ganong drama. Which, better luck next time. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Ayon raw kasi sa Cheese, kaya raw nagpalit ng liderato sa Senado ay dahil raw sa naisawalat na 30 million peso campaign donation or contribution kay Senator Cheese Escudero nung tumakbo siya noong 2022. Tapos, yung nag-donate sa kanya, top flood control project contractor. Nakakuha
or naka-corner ng 5 bilyong piso na proyekto. Ang isa pa, dahil hindi raw gusto ng mga senador kung paano magbigay ng oras kasi may favoritism daw si Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairperson. Isama mo pa yung hatian daw ng committee membership at chairmanships na hindi ginusto ng ating mga senador. Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock ano na tayo, adjourn. So, as a matter of paano fact, your pa 5 natin minutes, sir, is finished already. So, okay. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Walang potohang nangyari dahil hindi na nga lumaban si Senador Cheese Escudero. Pero, ayon sa mga sources at reports, 15 ang nakuhang pirma ni Soto, with the 2 Villars, 2 Tulfos, the entire minority bloc, Kiko Bam, JV Ejercito, at ang kalahati, Pia Cayetano. Meron pa nga raw sinabi si Bongo na kung kinonsulto siya ni Tito Soto, baka pumirma rin siya. Okay, I'm curious, with 15 to 16 votes supporting you, did your allies try to court the Duterte bloc or hindi nila sinubukan? No, they did not. Hindi na. Okay. So kumbaga they did not even try to ask Bongo, Marcos, hindi na. Hindi. As a matter of fact, last night, I heard Bongo ba? And Bongo called me and said, if you asked me to sign, I would have signed it, he said. Pero siguro, para sa akin, ang surprising lang sa sumusuporta kay Tito Soto ay si Pia at ang 2 Villar. Kasi I would have thought na, brothers and sisters stick together. At I didn't know na Villars are, as they look, flip-floppity. I actually really like the way Escudero does his deliberations. Mga deliberasyon ng mga resolusyon o kaya ng mga batas. Hindi katulad ni Soto na consensus-based o panliligaw na mga boto. Instead of Escudero's debate style na format, kasi maganda siyang pang-content. Maraming nagsasagutan, maraming nagsusupalpalan. So ano na ang mga ginawa ni Tito Soto aside from reshuffling at pagpalit kay Marcoleta with Lacson as chairperson ng Blue Ribbon Committee? There are netizens pitching, why not Senator Risa Ontiveros? Not to take anything away from Senator Ping Lacson, of course, but was that a factor in the decision making? Yes, indeed. We asked her. I think you'd better ask her why. We asked if she was interested. And she herself said, no, I prefer Senator Lacson. Well, interesting. Senator Ontiveros herself prefers Senator Lacson as chair of the Blue Ribbon. Now let's go naman sa naging hearing sa House of Representatives. Dumalo si Mayor Vico Soto sa hearing ng House Infrastructure Committee to basically do just one little but important thing. To hate on the mother-freaking Vizcayas and only to hate. Marami nga po tayong naobserbahan na use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Sinabi niya rin naman yung tungkol sa mga tax revenues na hindi nako-collect or hindi sila nagbabayad ng tax. But that's besides the point. Even though naka 100 plus billion revenue na sila base sa mga kontrata ng gobyerno.
Sinabi niya pa nga sa mga posts na we shouldn't believe the Discayas with whatever they're saying. That they're angling to be a state witness para makatakas sa kulong. Na hindi raw katiwa-tiwala ang mga testimonya ni Sara Discaya at Curly Pacifico Discaya dahil sa same breath, sinabi nilang multi-billionaire na sila, umaabot sa 10 billion daw. While also saying na 2 to 3% lang ang kita nila and pinsan sa mga flood control projects, lugi pa raw sila. Isa lang rin ang tono ni Villanueva at Escudero na nagalaw o na-mention daw kasi sina Romualdez at Zaldico kaya mabilisang nagkaroon ng mga paratang and even the kudeta ng Senate presidency. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihing hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Pero hindi naman ako masusurpresa kung ganun talaga yung nangyari sa Senado. Dahil ang punot dulo naman nitong mga alegasyon and the only thing consistent is 2 people only, and that is Zaldico at Martin Romualdez. Samantalang si Jinggoy, ang sabi niya, as I've already said earlier, nabisuhan naman na siyang mayroon na namang demolition job laban sa kanya na idadawit ang kanyang pangalan sa mga flood control projects. Ayon naman kay Navotas Representative Toby Tiangco, katulad ng sinasabi sa Senado, matagal na rin daw ang mga ugong-ugong para palitan si House Speaker Martin Romualdez. Pero kulang pa raw sila ng pirma para tuluyan na siyang mapalitan. Pero mabilis rin ang balita, kasi sa pagkaupo lang ni Senate President Tito Soto, meron na agad nag-offer sa kanya, which is stupid, by the way, para magdagdag ng insertions sa 2026 budget ng DPWH. Number two more questions, Tito Seno, very quickly. The very controversial DPWH Undersecretary Cabral, who was identified by Senator Ping Lacson as calling your staff, sinabi mag-insertion, you did not accept it. Will you take action against her? Or was it really? I leave it to Senator Lacson and to the Finance Committee. Or even to Secretary Vince Dizon. Oo. Actually, it was not a call, it was a text. Oo. It appears kasi it's so I sent it to them already. Yeah. Okay, that's one. Malay mo, katulad yon sa ginawa.
kay Cheese Escudero. So, titignan din natin of course si Mig Zubiri. Yung mga alegasyon na may pumunta or may nag-offer kay Tito Sotto na dagdagan or lagyan ng insertions ang budget ng 2026 ay galing din kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Now sa mga engineer naman na parang tumitiwalag na, JP Mendoza requested a protective custody sa House of Representatives dahil raw sa banta sa kanyang buhay. Samantalang si dating District Assistant Engineer Bryce Hernandez ng Bulacan ay humingi ng tulong sa Kamara dahil ayaw niya raw ma-detain sa Senado kasi nga inimplicate niya si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Nakapag-usap raw si Romualdez kay Sotto para wag pabalikin sa Senado si Bryce as he also appealed. Nasa kustudiya pa rin naman daw siya ng Senado pero hindi sa grounds ng Senado, hindi sa hallowed grounds of this August chamber. Ang sabi ni Lacson, 15 lang ang pumirma sa'yo, Sotto. Huwag mo masyadong galitin ang minorya. Kasi baka next week, ikaw na ulit yung makudeta. Kasi nga again, hindi mo kinonsulta yung Senado. And the fact na na-cite in contempt na si Bryce Hernandez sa Senado even before he alleged anything about any senators. Kumbaga, and I agree, dapat nag-stay si Bryce sa Senado. Tapos kapag namatay siya, alam na. Yun ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin, huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. At yan pagtapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the second week of September 2025. Mag-suggest more topics in our practice to the balitas if you feel I'm presented them in any way. Salamat sa mga formula, like, subscribe, film links sa socials and for Joseph, it will be linked down below. This is Sunumid, of course. Paalam.